naman on a mission. Tinuloy ko lang po kasi hanggang 3 chapter po ito. Next Sunday, another chapter about Titus. Pagkatapos po niyan, may bago tayong serye ulit about family. So talagang papalakasin natin ang pamilya. So in part 1, which is the Titus 1, Pastor Ian talked about Paul reminded Titus of 3 responsibilities he had to fulfill. And what are those? Number 1, napaka-importante is to preach God's Word. Review lang po muna ito. So, sino ang magpipreach ng salita ng Diyos? Tayong lahat, mga kapatid. Kaya tayo hinahanda. Kaya bawat pamilya hinahanda, bawat tatay pinapalakas natin sa bawat pamilya kasi tayo ang inaasahang mag-preach ng salita ng Diyos. Amen? So to preach the Word of God, anong ipipreach mo kung hindi ka nag-aaral? Ang hirap kayang mag-preach. Kaya sabi nga namin, nung kami ay naggagawa ng schedule, talagang kailangan na nating magpakatatag sa pag-aaral kasi mahabang serye ang ating pagdadaanan. Kaya sasamahan nyo kami, ang hiling namin, papakinggan nyo bawat sinasabi namin. Amen? Dapat daw sa isang nakikinig, ang lagi nating attitude ay kagaya ng isang baso na walang laman, na handang punuan sa bawat taong makikinig. Kasi kung pupunta tayo dito at puno na yung ating baso, paano pa tayo lalamnan ng Panginoon? Di po ba? So dapat ang attitude ng bawat isa, kahit sinong tumayo, kahit patotoo lang yan, alam natin may makukuha tayo doon sasabihin ng tao na yon. Amen? So yun po ang hiling natin, bawat tatayo, i-honor natin at papakinggan natin dahil gagamitin ng Panginoon yung tao na yan para yung mensahe na nais mo sa araw na yon makamtan mo. Amen? So lahat tayo nag-expect ng salita ng Diyos. And then, pangalawa na responsibility na kailangan i-fulfill, sabi niya, ordain qualified leaders. Di ba para ang hirap mag-ordain ng mga qualified leaders? Kaya nga pinapatatag po tayo eh. Doon sa aming training every Saturday, si Pastor Jay, laging nag-ordain ng kapatiran. Kasi ang tawag niya sa lahat sa amin, pastor, pastora. Sabi niya, lagi ako nag-ordain ng kapatiran. Pero sabi niya, qualification are heavy. Pag mag-ordain ka ng mga leaders, qualification are having faithful children, not accused of dissipation or insubordination. Dapat daw, sa isang pamilya, kung tayo tayong mga qualified leaders, ang unang-unang dapat maayos, ang ating sambahayan, ang ating mga anak. Di ba kasi, paano ka magtuturo at magpipreach ng salita ng Diyos kung ang tingin ng kapatiran sa atin, yun namang mga anak niya, parang laging pasimuno ng gulo doon sa aming barangay. Di ba ang hirap? Ang hirap i-preach ang salita kung hindi mo isinasabuhay. Amen? Kaya napaka-importante yung mga qualification. Sabi nga, dapat steward of God. Kung tayo man ay pinagpala, dahil alam naman natin lahat ng bagay na meron tayo, katiwala lang po tayo ng mga bagay na yun dito sa mundo. Amen? Lahat ng meron tayo, lahat ng blessing natin, tayo ay steward lang ng mga bagay na yon. Kung ating ipagdadamot yun, baka isang araw, tanggalin sa atin yun. Kasi hindi ka nagiging mabuting katiwala ng ating Panginoon. Amen? Dapat good steward, not self-willed, makasarili, self-centered. Ang inaalalang, ako, kami lang. Diba? Not quick-tempered, hindi daw madaling magalit. Parang doon ako lagi Hindi daw dapat madaling magalit. Kaya dapat cool lang, chill lang. Huwag magagalitin. Not given to wine. Diba? Huwag daw tayo masyadong palainom. Hindi tayo nagpapakalasing. Amen? Not violent. Not greedy for money. Hindi masama na magkaroon tayo ng maraming pera, pero masama po yun yung masyado tayong greedy sa ating kaperahan. Parang sinasamba na natin ang ating kaperahan. Amen? But hospitable, ibig sabihin,
laging hospitable, mapagtanggap, mapagkaibigan, welcome lagi sa kanyang tahanan. Any person na lalapit sa kanya, wala siyang tinatanggihan. Hindi siya namimili. Napaka-hospitable. And also, a lover of what is good. Mapagmahal sa mabubuting bagay. Sober-minded, just and fair, holy, self-controlled, holding fast the faithful word as he has been taught, that he may be able by sound doctrine both to exhort and convict those who are contradict. Yung pagtayo mo pa lang, kahit ang dami mong mga taga-kontra, tatayo ka pa rin at mananatili ang iyong pagsasalita, ang iyong presensya. Yung hindi, pagdating pa lang sa grupo, ayokong pakinggan yan. Yung buhay nga niyan, hindi maayos bakit ko papakinggan yan? Di ba? So pagtayo pa lang natin, kahit unbelievers yung ating pupuntahan, makikita yung integrity sa buhay natin. And number 3 na responsibility, sabi ni Pastor Ayan, silence false teacher. Marami pong false teacher ngayon. So tayo, inaasahan ng Panginoon, lalo na ang mga tatay. Malapit na ang Father's Day this coming Sunday. So dapat ang mga tatay, alam nila, ramdam nila yung mga false teachers. Diba? Nadidiscern nila na yung mga pinapakinggan ng ating mga anak, pinapanood, ay mga false teacher. So paano madidiscern na isang false teacher kung ikaw mismo, hindi mo alam ang katotohanan? Madali ka ding masway. Kaya para hindi ka masway, mas pagtibayin mo ang kaalaman mo sa salita ng ating Panginoon. Amen? So, anong ginawa nila? Anong ginawa nila Titus doon sa mga false teacher? Ang ginawa nila, nag-house to house sila at lahat ng kasinungalingan, pinabulaanan nila. So tayo din, mga kapatid, yan ang bilin sa atin. Na lahat ng mga false teacher, yung mga pinapanood, kaya ingat po tayo yung mga pinapanood natin sa online. Amen? Kaya mas maganda talaga dito tayo magpunta sa ating iglesia para hindi tayo mamali. Amen? Sabi ni, what Titus did, he was not to stand quietly and let them take over. Hindi na natiling tahimik si Titus. Ang ginawa niya, he take over. Amen? Titus was to stop their mouth, sabi niya sa Titus 1:11, and prevent them from teaching and spreading false doctrine. He was to rebuke them sharply. Dapat ganun tayo katatag na mag-rebuke ng mga maling katuroan. Amen. Para tayo mismo, hindi tayo masisway sa mga maling katuroan. Amen? So when we relate it to our family, the father should be like Titus. Amen? Father, you are the Titus of your own household. Amen, mga tatay? Parang konti You are the Titus of your own household. Amen? Talagang konti pa rin ang tatay, no? Amen, sige na nga. He preached the word of God, he ordained qualified leaders, and he silenced false teacher. Amen. So yan po yung tinuro sa atin ni Pastor Ayan last Sunday. Yung review, first page, ang haba. And then tayo ngayon ay nasa part 2. Yan, Titus 2. Titus chapter 2. Ito naman ang ituturo ko po sa atin ngayon. Teach them how to live, and grace saves, grace teaches. Amen. So, basahin po natin ang ating pag-aaralang salita ng Diyos ngayon. Titus 2:1-15, basahin po natin. But as for you, speak the things which are proper for sound doctrine, that the older men be sober, reverent, temperate, sound in faith, in love and patience. The older women likewise, that they be reverent in behavior, not slanderers, not given too much wine, teachers of good things, that they admonish the young women to love their husbands, to love their children, to be discreet, chaste, homemakers, good, obedient to their own husband,
that the word of God may not be able to blaspheme. Likewise, exhort the young men to be sober-minded, in all things showing yourself to be pattern of good works, in order showing integrity, reverence, incorruptibility, and sound speech that cannot be condemned, that one who is an opponent may be ashamed, having nothing evil to say of you. Exhort bondservants to be obedient to their own masters, to be well-pleasing in all things, not answering back, not pilfering, but showing all good fidelity, that they may adorn the doctrine of God, our Savior, in all things. 11, for the grace of God that brings salvation has appeared to all men, teaching us that, denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in the present age, looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ, who gave himself for us, that he might redeem us from every lawless deed and purify for himself his own special people, zealous for good works. Speak these things, exhort and rebuke with all authority. Let no one despise you. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Thank you, Lord, for your word today. As we study, Panginoon, yung mga salitang binasa namin, anoint this word, so God, so that, Lord, manamnam namin ang mga salitang yan na siyang magbabago ng buhay namin ngayong araw na ito, Panginoon. Masaktan man kami, pero alam namin may gagawin ka at babaguhin mo ang mga area na kami ay padadaanan ng mga salitang yan. We thank you, Lord. We glorify you. We bless you. In Jesus' name. Titus 1, yung pangliling lang sa kanya sa mga anak ng Diyos. This time, ituturo ni Titus yung proper for sound doctrine para mas lalong tumibay yung ating pananampalataya sa ating Panginoon. Pag ang base, di ba, napaka-importante pag tayo gagawa ng tahanan, ng bahay, di po ba? Kung papagawa tayo ng second floor, third floor, fourth floor, sobrang tibay dapat ang foundation. Kasi kahit anong bagyo, hindi yan itutumba. Naalala ko po yung ginagawa yung bahay namin. Although maliit na yung bahay namin, pero mataas siya. Parang yung aming foundation, 2 floor ang lalim. Kasi ganun siya dapat katibay. Kasi ang tendency dapat, ang protection nun, dapat hanggang 4th floor, hindi siya mabuway. Di po ba? So ganyan tayo. Ganyan na ituturo sa atin para mas lalong maging matibay ang ating pundasyon sa ating pananampalataya. Amen? Sabi dito, the things which are proper for sound doctrine is right living, not just right thinking. Hindi lang po isip, pati yung ating tamang pamumuhay. Amen? Kasi hindi lang dapat babaguhin ng salita ng Diyos ang ating kaisipan.
Pag yun lang gagawin, sa isip lang, hindi natin isasabay. Napaka-importante po ng right living, not just right thinking. Amen? Ito yung pagsasabuhay ng sinasabi mo. Hindi pwedeng bibig lang. Dapat lagi nating tatandaan, walk your talk. Amen? Nagsasaway ka, pero ikaw pasaway. Amen? So dapat, ikaw mismo nakikitaan ang sinasabi mo na salita ng Diyos. Amen? Paul simply wants Titus to fulfill the command of Jesus in Matthew 28:19-20, teaching them to observe all things that I have commanded you. Diba? Yan ang Great Commission sa atin ng Panginoon eh. Pero paano natin gagawin kung mismo tayo, hindi tayo ganun kasold? Kaya itong part na to, itong chapter 2 ng Titus, magtuturo sa atin, sa bawat grupo sa atin kung paano natin ipapamuhay ang salita ng Diyos. Amen? So, what to teach? Diba? Igugrupo muna natin ang mga tao. Sino po ba ang belong dito sa older men? Wala, di ba? Walang older men dito. Parang hindi nakatingin sa akin yung mga older. Parang lagpas yung tingin. Mayroon ba kayong tinitingnan doon? Dito lang ang tingin, dito. Huwag mo nating aminin, pero alam natin may ituturo ang si Titus sa mga older men. Sabi dito in verse 2, that the older men be sober, reverent, temperate, sound in faith, in love, in patience. Amen? Amen. Mga older men, wala kasing older men, kaya wala nag-i-amen. Di ba? Mamaya yung older women, may i-amen ha? Hindi po to contest, joke lang. Pinapasaya ko lang kayo para hindi naman kayo inaantok. Amen? Wala namang inaantok, di po ba? Wala. Amen. So, ano daw ang dapat ituro sa mga older men? They had to be approached with love and wisdom, or they might easily be offended when taught by a younger man. Kung ikaw nga naman, halimbawa, dito tayo, puro older men ang audience. Tapos ako, halimbawa, lalaki ako, younger men ako na magtuturo. Kung wala po kayong love and wisdom, madali tayong ma-offend. Kasi, ano ba naman yan? Napakabata naman magtuturo sa amin. Sa experience pa lang. Wala na yung bata na yan. Kaya tinuturo sa atin. Kaya nga sabi ko kanina, kahit sino ang tatayo dito sa pulpit, alam natin, inordain yun ng Panginoon. Kaya dapat ang attitude natin, ganyan. With love. We approach with love and wisdom. Dahil kung wala, sasabihin natin, ayokong pakinggan yan kasi wala naman sa experience yan eh. So, may masabi man, madali tayong ma-offend. Amen? So, dapat, mas tayo ay matured kasi tayo ay mga older. Kayo ay mga older men. And then, they must live with the maturity and wisdom that their years should give them. Di ba habang tumatanda, di ba, wag natin kasabihan ng mga lola, habang tumatanda kang paurong. Di ba dapat tumatanda tayo with matured years. Nakakapag full of wisdom sa atin yung mga na-experience natin sa buhay. Di ba? Sabi nga, pag daw ikaw ay nagkaroon ng mabigat na experience, tinuruan ka ng lesson, hanggat hindi mo natututunan yung lesson na nangyayari sa'yo, hindi ka aalis sa ganong sitwasyon. Kaya para umalis ka sa sitwasyon na yon, matutunan mo yung lesson. Para yun ang makakapag-matured sa atin, sa bawat isa sa atin. Yung lesson na nakuha, huwag tayong masyado mag-dwell doon sa experience na kayo ay nasadlak doon, kundi tumayo tayo, harapin natin yung bukas, at dala-dala natin yung lesson ng ating kamalian. Na sa paglakad mo, hindi mo na babalikan yung nangyari na yun sa'yo. Kasi lesson na yun eh. Magiging matibay ka. Kaya yan sinasabi, they must live with the maturity and wisdom that their years should give them. Amen?
This means sober, reverent, and temperate lives. And number 3, they must also have stability. Matatag, stable. Being stable in the right things, sound in faith, in love, and patient. Diba masyado ini-emphasize ni Titus dito yung mga itinuturo sa older men eh. Sabi dito, as we get older, we tend to harden in our ways. Diba habang tumatanda ang mga tao, mas lalong nagiging matibay. Ang gusto lang talaga ni Titus is, mas matibay tayo dun sa good things. Hindi tayo matibay dun sa mga pasaway na bagay. Amen? Dapat dun tayo maging matigas. Sa mabubuting bagay, hindi tayo matigas ang ulo sa masasamang bagay. Amen? Dapat mas doon natin tinatanggal yung katigasan ng ating ulo. Dapat mas papanatilihin natin maging harder tayo para maging stable tayo sa salita ng Diyos. Amen? This is good things if we harden in the ways of faith, love, and patience. Amen? Amen. And then, punta naman po tayo sa ano naman ang ituturo sa mga older women. Amen, mga older women? Tahimik din. Ito po yung mga ituturo sa ating mga older women. Sabi niya in verse 3, the older women likewise that they be reverent in behavior, not slanderers, not given to much wine, teachers of good things, that they admonish the young women. Naalala ko lang the other Saturday, nung tinuro yun sa amin ni Pastor Jay, sabi ko, bakit po ang bilin sa mga kababaihan ay not given too much wine? Eh wala naman pong parang nasulat sa Biblia na may mga insidente, nag-inuman ang mga kababaihan. Yun po ay dahil sa kultura ng mga Griego na every time mayroong festival, mayroong kasiyahan, celebration, grabe po mag-inuman ang mga older women. Kaya pinagbilin yan ni Titus sa mga older women. Buti na lang dito, ang mga older women natin hindi umiinom. Di po ba? Amen? Ano? Parang hindi nag-yes, parang no. Dapat, hindi tayo kakita niyan kasi sinulat yan sa atin. Sabi niya, number 1, reverent in behavior. Not slanderers. Behavior includes a suggestion of dress and how a woman carries himself. Kasama po dito yung behavior kung paano mo dalhin ang iyong sarili, kung paano ka manamit, paano mo i-present ang iyong sarili sa mga tao. Kasi reflection yan kung ano yung ginagawa mo sa buhay. Amen? For example, sisimba tayo. Bago ka lumabas ng iyong tahanan, tingnan mo sa salamin ng iyong sarili. Pag nakita mo, Lord, ikaw po ba ay malulugod sa aking itsura? Kung ikaw mismo hindi nalulugod, wag mo na pong isuot yung ganong damit. Pumunta ka sa iyong damitan, madami actually damit yan eh. Ang mga kababaihan, ang daming damit. Palitan mo na kung saan kakalugdan ka ng Panginoon. Amen? Kaya hindi ako nagmaiksi kasi ipipreach ko yan eh. Kaya nagpantalo na lang ako. Pala ko sana mag-dress. Eh, nung sinukat ko, medyo maiksi. Ayokong ma-defile ang salita ng Diyos sa aking pananamit. So, amen. The word for slanderers is the same word used for devils. When the older women, as anyone else for that matter, slander. Ang sabi dito, ang slander, di ba sa pagkaalam natin, di ba kinakaso yan sa mga politiko na nagnanakaw, mandarambong. Ang una ko naringgan ng kaso na yan ay yung dati nating presidente, yung dati naming mayor sa Manila, si Erap. Yan ang una nakasuhan ng slander. Pero marami pa yun noon. Sabi dito, pag tayo daw ay mahilig manira ng kapwa natin o magmarites, mga gawa ng kaaway, tayo daw po ay mga slander, kaya pinapaiwas sa atin ang mga ganyang bagay. Amen? Huwag tayong mapanira, bagkos ang gawin ng mga older women is i-uplift yung mga younger women.
Hindi tayo dapat taga-sulsul. Hindi tayo marites at marisol. Dapat tayo taga-lift up ng mga espiritu ng ating mga younger women. Dahil tayo ay punong-puno na experience, ako ba ay nasa older women o nasa younger women? Both, no? Both. Nasa gitna po tayo. So, dapat tayo mga older women ang nagtuturo ng mga kabutihan para sa ating younger women. Amen? So, yan po ang tinuturo sa atin. Ano pa? Not given too much wine. Kanina nasabi ko, wag tayong nag-i-enjoy sa dala ng alak kasi may kapalit yan. Unang-una sa physical natin, di po ba? Hindi maganda ang hatid ng alcohol sa ating katawan. And pangalawa, yung effect ng alak, sana kung pag-inom natin, natutulog na lang tayo, ay hindi minsan may kasamang gulo, may kasamang away. Di po ba? So, not given too much. Hindi naman niya sinabing, huwag kayong inom. Sabi niya lang ay, huwag too much wine. Amen? Ha? Kasi nakalagay naman doon eh. Kasi pag sinabi ko huwag uminom, baka sabihin niyo, Pastora, hindi naman yan nakalagay ah. Diba? Susundin lang natin nakalagay. And also, di ba naalala niyo pag ang anak natin ay lumalaki, ang mga nanay nagtuturo. Kaya dito, teachers of good things. Amen? If the older women have special challenges, kasi madami nang pinagdaanan ng mga older women they also have special opportunities. God can use their wisdom and experience as they admonish the young women. This gives the older women something positive to live towards instead of the negative things of slander and alcohol abuse. So tayong mga may edad, mga older women ang magtuturo sa mga younger women. Amen? So tatandaan po natin yung mga bagay na yan. Huwag tayo ang nagpapasimuno ng lahat ng bagay. And how to teach naman the younger women? The younger women ay yung mga bago mag-asawa, mga kagaya ng ating mga youth, hindi na youth kasi walang tinuro sa youth dito eh. Puro mga mature lang. Mga younger women are like the professional, anong tawag natin sa grupo natin? Mga young pro, anong tawag natin, Pastor Ryan, sa grupo natin ng hindi pa naman older, hindi na youth, kundi na ando na. Hindi, pwede ding married eh. Basta na ando sa age na yon. Sabi niya sa verse 4 to 5, the young women to love their husbands. Kasi may asawa na eh. Mga bago pa lang din. Kagaya siguro nila Nancy, nila Sister Bernadette, yan yung mga yan. Mga younger women. Sabi dito, the young women to love their husbands, to love their children, to be discreet, chaste, homemakers, good, obedient to their own husbands, that the word of God may not be blasphemed. Amen. So, number 1, na tinuturo sa mga young women is to love their husband and to love their children. Instruction for the young women begins with home. Amen? Ito ang una nilang ministry. With home matters. God has given them a strategic position of influence and assistance to their husband and their children. And they must let love dominate their influence and assistance. Diba? Ang mga nanay na mga young women na nagpo-form pa lang ng family, this is your first ministry. To love your husband and to love your children. Mas dapat mag-dominate yung love doon sa family. Diba? Kasi tayo mga nanay ang magtuturo ng mabubuting bagay doon sa kaalaman ng ating mga anak. Amen? Alam niyo ba that the first 1,000 days of your children lies on your home? Diba? Day 1 ng isang bata, dapat
matibay na ang inyong itinuturo. Kasi yung 1,000 days ng bata, doon magpo-form kung ano yung nais mo doon sa batang yun. Kaya napaka-importante ng pagkalinga natin sa mga anak natin. Kung nasa sinapupunan pa lang ay hindi na maganda ang mga naririnig niya, paano na pag lumabas yung bata? Kaya napaka-importante para sa ating young women na nag-raise ng family, importante po yung mga salitang lumalabas sa ating mga bibig. Kasi na-absorb ng baby sa tiyan natin yung mga sinasabi natin. Dito pa lang sa tiyan, kung nakakarinig na siya na hindi mabubuting bagay, dala-dala yan yung paglabas. Kaya minsan, alam nyo, bakit may babying paglabas nakasimangot? Diba? Totoo yun. May babying pag lumabas, parang mukhang alien. Iba ang mukha ng bata. Pero kung yung sa baby pa lang sa tiyan, kinig mo na ng salita ng Diyos, ng mga worship song, ng mga praise song, paglabas ng bata, napakaaliwalas ng mukha. Amen? Kaya sa mga younger women, tandaan po natin, pag nalaman niyong buntis kayo, punuin nyo ng praise song, pakinggan ninyo. Alam niyo yung nilalagay niyo sa tenga, nadidinig po niya. Kasi yung puso niya ay kadugtong ng puso mo, yung isip niya ay kadugtong ng isip mo. Kaya importante pinapasok na salita ng mga younger women sa kanilang mga anak, sa kanilang sinapupunan. And paglabas, mas lalo nating pakaingatan kasi buong tao na siya. Hindi na lang siya parang fetus na nakalagay sa inyong pan. Paglabas ng batang yon, tao na siya na ifo-form mo sa nais mong maging design. Na nais ng Lord maging design sa batang yan. Kaya importante yung 1,000 days of your child. Yun ang nagpapatatag ng foundation. Actually, sabi ko nga, ba't ko ba ngayon lang nalalaman? Ngayong ang lalaki na ng anak ko. Sana nung palang alam ko na iingatan ko yan. Ito lang yung papakain ko. Nagkamali na ako eh. Yung aking panganay, hindi kumakain ng gulay. Pero yung bunso ko, natuto ako sa bunso. Ang pinakain ko sa kanya, ampalaya, sitaw, kalabasa. Kaya kumakain ng gulay. Minsan, mga younger women, pag wala talaga yung nag-guide, mga kapatid, may mga pagkakamali kang magagawa. Diba? So, kaya ang role ng older women is to teach the younger women. Amen? So, what are those? To be discreet, chaste, homemakers. The young women must be taught this attitude. Discreet. Yung ka lang, hindi ka maingay. Pag may mga nangyayaring hindi maganda sa tahanan nyo, ibinubulgal mo sa buong community. Wag. Diba? Dapat tayo ay homemakers, hindi tayo homewreckers. Diba? Kasi, bakit mo ipagkakalat ang kasiraan ng iyong pamilya? Especially your husband. Diba? Wag na wag nating, mga younger women, wag na wag nating sisiraan ang ating asawa sa harap ng ating mga magulang. Amen. Tayo dapat ang number 1 tagapagtanggol ng ating asawa. Even, hindi lang po mga magulang, mga kaibigan at kahit close friend natin, wag nating sisiraan ang ating mga asawa. Kung may kakulangan man yan, ikaw na lang, tulungan mo, iayos ninyo. Pero never niyong gagawin na sisiraan ang iyong kabiyak sa harap ng iyong mga magulang. Dahil kung ano yung sinabi niyo, yun ang papaniwalaan niya. Amen? Di sira na yung iyong asawa sa harap ng iyong mga magulang. Lalo pat bagong mag-asawa. Never, younger women, never niyong gagawin ang mga bagay nito. Amen? Good, obedient to their own husband. Goodness isn't always easy in a world that blurs the line between good and evil. So the older women need to teach the younger to be good. Amen? Tayo dapat sa iglesia, mga older women ang nagtuturo para
yung mga younger women natin ay maging mabuti, obedient to their own husbands. Pag halimbawa sa MC, nagsasabi ng problema yung younger women, huwag tayong, ay, ganitong gawin mo, ganyan mo. Huwag tayong magsusulsol ng hindi magandang bagay. Sa halip, tayo ang magturo kung ano yung mabuti, maging magalang, maging obedient yung younger women sa kanilang mga husband. Because, sabi dito, obedient to their own husband is another way of expressing the wife's duty of submission in the marriage relationship. Amen? May dalawang verse na napapatungkol po sa submission. Sabi niya sa Ephesians 5:22, inulit lang po ito, wives, submit to your own husband as to the Lord. Pag daw po tayo mga kababaihan ay nagsasubmit sa ating asawa, tayo ay nagsasubmit sa ating Panginoon. And also inulit sa Colossians 3:18, wives, submit to your own husband as is fitting in the Lord. Itong nais ng Panginoon sa atin, mga younger women. Hindi lang po younger women, sa lahat ng mga kababaihan na may asawa. The only commandment, nung tayo kinasal, command sa atin, is to submit ourselves to our own husband. Sa kalalakihan, daming sinabi ng Panginoon, pero yan lang po ang inutos sa atin. Sabi nga namin, kahit hindi mahal, basta mag-submit, siyempre mahal natin. Pag ikaw ay nagsasubmit, dahil mahal mo ang asawa mo, di po ba? Pero ang kalalakihan na utos sa kanila pag kinakasal, love your wife, respect your wife, honor your wife, give gifts. Pero tayo, hindi naman natin kailangan magbigay ng gifts. Pero ang utos sa mga kababaihan, submit to your own husband. Napakahirap, di po ba, na mag-submit? Kung fully ka dapat submitted sa iyong asawa, magpo-flow yung love, respect, and trust. Amen? What if hindi naman po kasubmit-submit yung asawa mo dahil ganito ang ginagawa sa'yo? Yun pa rin ang gagawin natin kasi yun ang utos sa atin. Submit to your own husband. Amen. Another thing, sabi dito, hindi lang po yun. Sabi dito, the word of God may not be blasphemed para hindi ma-blaspheme yung salita ng Diyos sa buhay natin. This shows how important it is for the older women to teach these things and for the younger women to learn them. Amen? When Christians don't live in a biblical, godly manner, it means that the word of God may be blasphemed among the ungodly. Sasabihin sa atin, kayo nga mga Kristiyano hindi nyo sinusunod ang salita ng Diyos. Di ba? Blaspheme yun. Salita ng Diyos. Kasi nakikitaan tayo ng hindi pagsunod. Amen? Kaya tayo mga older women, tayo yung may responsibility na ituro ito sa mga younger women natin. And mga younger women, responsibilidad na matutunan natin ang mga ganitong bagay so that the word of God may not be blasphemed, lalo-lalo na sa mga unbelievers, sa mga pagwawagian natin. Amen? Amen. All right. So next, ano pa? Ano naman ang ituturo sa mga younger men? Sino po ba ang mga younger men? Palagi ko tataas na dito. Mga younger men, dumami ang mga younger men. Amen. Kanina, ang konti ng older men. Ngayon, ang dami ng younger men. Amen. How to teach the younger men? Sabi dito, in verse 6 to 8, likewise, exhort the young men to be sober-minded. Di ba? Parang sa lahat. In all things, showing yourself to be a pattern of good works. In doctrine, showing integrity. Amen? Reverence, incorruptibility, sound speech that cannot be condemned, that one who is an opponent may be ashamed, having nothing evil to say of you. Amen? Ang laki ng utos sa mga younger men, dahil madami ang younger men sa atin, pakatandaan niyo po ito. To be sober-minded,
urge the young men to behave carefully. Amen? Taking life seriously. Huwag po tayo explore ng kung ano-anong bagay. Dapat we take our life seriously and we behave carefully. Di ba kaya nagkakaroon ng maagang malfunction ang isang tahanan? Because ang mga younger men, mahilig mag-explore ng mga bagay-bagay. Kaya kung hindi natin magiging ipapaalala sa young men na mabuhay carefully, ang kakalabasan nito, sirang pamilya. Amen? This is the only command Titus is told to emphasize to young men, but sometimes a difficult one for younger men. Sabi niya, isa lang inutos, ang tinuturo ni Titus sa mga younger men. Isa lang siya. Is to behave carefully, take life seriously. Amen. Pero meron siya mga itinutulong practical samples. Titus is a practical example to the young men. Although kahit isa lang ang sinabi ni Titus para sa mga younger men, meron naman siya mga practical example for the young men. Sabi dito, in all things, showing yourself to be a pattern of good works. Amen? Titus has to be more than a teacher. He also had to be an example. Amen? His guidance to others could not been taken seriously if he himself was not walking after the Lord. Kaya yung mga older men natin, kagaya ng older women natin, tayo po sa mga younger men ang magtuturo para yung mga sinasabi natin ay nakikita sa ating buhay, kagaya ng ginagawa ni Titus. Kung si Titus ay hindi niya isinasabuhay, tinuturo niya, sa tingin niyo ba, papaniwalaan siya? Amen? Hindi. Kahit sino sa atin. Pag hindi natin isinasabuhay ang ating tinuturo, kailanman hindi tayo papaniwalaan. Amen. So, in doctrine, sabi dito, another practical example na sinasabi ni Titus sa mga younger men, in doctrine, showing integrity. Amen. Titus has to be an example in doctrinal stability and integrity. Paano ka magiging stable and mayroong integrity kung hindi ka nakikinig at nag-aaral ng salita ng Diyos? Makakapag-stable lang sa atin at makapagpatibay ng ating integridad ay ang salita ng Diyos. Amen? If he wasn't comfortably settled in his understanding in the scripture he wasn't ready to lead. Tayo ding mga younger men, kung hindi tayo stable sa salita ng Diyos, hindi tayo ready na mag-lead. Hindi tayo ready na mag-lead sa ating family. Amen. Kasi kayo, mga younger men, ang huhugutan ng lakas, ng tibay ng inyong pamilya. Kagaya ng mga older men. Amen. Another thing is, the one who as an opponent may be ashamed. Pag ganun ang isang younger man ay ganun katatag at ganun katibay ang kanyang integrity, hindi siya matatalo ng opponent. Mismong ang opponent niya ang mahihiya sa inyo. Amen? So that your accuser will be embarrassed, having nothing to hold against you. Jesus could say to an angry man, sabi niya sa John 8:46, which of you convicts me of sin? Sabi niya, sino sa inyo mag-convict na ako'y may kasalanan? And I tell you the truth, why do you not believe me? Amen. Kung ganon ka-stable sa salita ng Diyos, para kang si Jesus. Sa gitna ng usapan, pwede mong sabihin, sino sa inyo ang pwede mag-convict sa akin na ginagawa ko, na ako'y makasalanan? Amen? Ganon ka. Kung ganon kakalalim at ganon ka-stable ang pananampalataya natin kay Jesus, ganon katindi ang integrity mo sa harap ng accuser mo, sa lahat ng mga kalaban natin. Amen. Alalahanin po natin na hindi po natin kalaban ng tao. Yung mismong ginagawa ng diablo sa buhay nila ang kalaban natin. Alam natin, mahal ng Diyos sa mga tao. Kaya lahat,
Kaya ang ating ultimate goal is abutin yung mga tao na yan sa pamamagitan ng pagsasabuhay natin ng salita ng Diyos. Amen? So, ito naman, tapos na tayo sa older men, younger men, older women, younger women. Ito, tinuturoan din tayo. How to teach servants. Lahat po tayo, di ba, servants? Amen? Lahat tayo, kung tayo nagtatrabaho, tayo servants. Kung tayo ay naglilingkod, tayo ay servants. Kagaya ni Jesus, dumating siya sa lupa, hindi pagsilbihan, kundi siya mismo ang nagsilbi sa atin. So ang sabi niya sa verse 9 to 10, exhort bondservants to be obedient to their own masters, to be well-pleasing in all things, not answering back. Hindi yung mabuti ka sa harapan ng iyong boss, pagtalikod mo, kung ano-anong paninira ang ginagawa mo. Sabi niya, not answering back, not pilfering, but showing all good fidelity, loyalty, that they may adorn the doctrine of God, our Savior in all things. Number one, obedient to their own master. Sabi ni Paul doesn't say that bondmaster should be obedient to every free man, but only to their own masters. Amen? This means that Paul recognized that bondservant had obligation but only to their own masters. Kagaya natin, di ba? Dapat tayo bilang manggagawa, lahat naman tayo ay servant, bilang manggagawa sa iglesia, manggagawa sa ating mga trabaho, gawin natin, isabuhay natin inuutos, maging obedient tayo sa ating own masters. Hindi yung dahil alam mong mas magaling ka sa boss mo, dinidefile mo yung boss mo. Diba? Hindi yan utos sa atin. Ang utos sa atin is lagi natin dapat sinusunod ang ating mga masters. And also, sabi dito, not pilfering, ito yung parang hindi mo dapat kinukupitan, hindi mo ninanakawan ang iyong masters. Amen? Yung mga maliliit lang na bagay, kala mo hindi pagnanakaw yun. Alam niyo po, pag sinasanay natin ang ating sarili sa pangungupit sa maliit na bagay, wala nang silbi sa atin kahit kumupit tayo ng malaki. Kasi sasabihin natin, hindi naman yan pagnanakaw. Sabi nga namin, yung pag-uuwi lang ng mga bond paper, ballpen, mga paper clips sa office, is also pilfering. Diba? Kaya dapat maging maingat tayo sa ating ginagawa. Wala mang nakakakita, pero ang Panginoon nakakakita sa atin. Amen? This type of offense was so common in the Asian world that sometimes the word servant and thief were used interchangeably. Yung servant daw, yung magnanakaw, parang parehas. Kasi yung magnanakaw talagang nananakaw, pero ang servant, nangungupit. Parang pinasimple na pagnanakaw yung pangungupit. Amen? It was assumed that servant would steal from their master in these small ways. Maliliit nga lang na bagay ang kinukuha ng servant. Pero pare-parehas po yan. Nung nagnakaw ka ng piso at nagnakaw ka ng 100, parehas ka po nagnakaw. Amen. O, edi sabi, edi pastor, magnanakaw na ako ng 100. Diba? So, lahat po yan pilfering. And well-pleasing in all things. Simply, Titus was direct servants to be good workers in all ways. Amen. By their hard work and humble submission, they will adorn the doctrine of God, our Savior. Napakaganda kaya ng mapakinggan na sabihin ng boss mo, etong si Orly, pagka pumasok dito sa aking kwarto, nagbibigay sa akin ng kaliwanagan, hindi ng kaguluhan. Amen? Di ba, Pastor Orly? Hindi yung pagdadating ka sa opisina ng boss mo, sasabihin, ito na naman si Orly, dala na naman ito, problema. Di ba, hindi naman ganun, Pastor Orly? Dapat ganun tayo, well-pleasing in all things. Amen. Yung sa attendance pa lang, hindi ka kakitaan ng hindi please sa'yo ang iyong master. Dapat lagi kang employee of the year. Wala yata naging employee of the year sa atin, tatlo, no? Ha?
Pero alam niyo ba, nung kami magkakasama sa opisina nila, Brother Alfie, 5 taon sunod-sunod model employee of the year ang tawag sa Ramcar. 5 taon, inggit na inggit ako. Sabi ko, ano kaya ginagawa nito para maging model employee of the year? Sabi niya, gumagano lang daw siya. Kasi model. Yung plaque niya, nilalagay namin sa bahay namin. Sabi ko nga, kailan kaya ako magiging ganon? Kasi nung araw po, salbahay siguro ako. Pero lagi akong perfect attendance. Kahit sa San Miguel, perfect attendance ako. Lagi ako may award na basi. Kasi sa San Miguel po, sa amin, sa Manila Plastics, may tinatawag na, tawag doon sa award na yun, basi. Believe ako sa iyo award, basi. Ang ibig sabihin nun, perfect attendance ka for the whole year. Hindi ka nag-absent, hindi ka na-late. Nakakuha ako noon. Amen. Si Orly hindi, tsaka si Ray hindi. Amen. Pero hindi kami naging employee of the year. Si Orly naging candidate. Yeah, naging candidate siya. Kasi wala na ako doon eh. Joke, ayaw talaga patalo, no? Amen. So dapat, well-pleasing tayo in all things. Sa itsura pa lang, sa pagpasok pa lang, kakikitaan ka na well-pleasing ka sa lahat ng bagay. Ikaw ang hahanaping kausap. Pag may problema, pray mo ako. Yun, lapitin ka sa lahat ng mga, kahit na wala kang magagawa doon sa kanyang problema, para yung taong lalapit sa'yo, pag ikaw nakausap, gumagaan ang kanilang kalagayan. Amen. So dapat tayo ganon bilang mga servant ng ating Panginoon. Amen. Okay. So ito, nasa part 2 na tayo. So tinuro sa atin lahat. Mapapansin nyo, walang itinuro sa children, di ba? Walang itinuro sa youth. Dahil tinuro ni Titus na ang magdadala ng pamilya, yung mga younger women, younger men, older women, older men. Tayo kasi ang mag-perform. Tayo ang basic na maghahawak, maglilid sa ating pamilya. Amen. So, punta naman tayo sa part 2 ng ating chapter 2, Titus. Sabi niya sa 11-15, the place of grace in the Christian life. Binasa natin po kanina, for the grace of God that brings salvation has appeared to all men, teaching us that, denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in the present age, looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ, who gave himself for us, that he might redeem us from every lawless deed and purify for himself his own special people, zealous for good works. Speak these things, exhort and rebuke with all authority. Let no one despise you. Nakakatuwa, di ba? Isipin nyo, bago sinabi yan ni Titus, inihanda ang mga tao. Amen? Para pag nabasa natin to, ready ang mga tao para gawin ang pinag-uutos sa atin ng Panginoon. Kung hindi ni-ready ni Titus, sa tingin nyo ba kayang gawin ng mga tao yung tinuruan niya? Kailangan niya munang ituro isa-isa yung bawat gagawin ng bawat grupo sa isang pamilya. Amen? Isa-isahin po natin. So, sabi dito, the grace of God that brings salvation. Alam naman po natin, di ba? Yung ating kaligtasan ay biyaya sa atin ng ating Panginoon. Grace brings salvation. Hindi ka lalabas at para sabing, kailangan ko makuha ang salvation. It is a gift. It comes to you and you have the opportunity to receive it. Nakakalungkot lang. May mga taong hindi tinatanggap ang salvation. Amen. Kaya tayo mga taga-rema, tayo mga anak ng Diyos, huwag tayo magsasawang dalhin ang biyaya ng Panginoon sa kanila. Amen? Grace has appeared to all men. There is one gospel of grace for all men. Isa lang po ang biyaya ng Panginoon, ang kaligtasan. God doesn't have a gospel of grace for some and gospel of law or self-justification for others. Isa lang po yan. All men find salvation by the grace of God. Hindi iba yung grace para sa mayayaman.
Hindi iba ang grace para doon sa mahirap lang. Hindi iba ang grace para sa mga kabataan. Ay, salamat, Pastor. So lahat po, yung grace na yan ay pare-parehas sa bawat isa sa atin. Nagkakaiba lang yan sa pagtanggap natin sa salvation. Amen? So what grace teaches us? Sabi dito, denying ungodliness and worldly lust. Grace puts ungodliness and worldly lust in our past. Now grace teaches us to renounce those things, not only to avoid them. Pero mga kapatid, tandaan po natin na porket naligtas tayo, ay forever na tayo ligtas, sasamahan natin. Sabi nga dito, yung ating mga ungodly at worldly lust, sa past na po yun. Nung tayo ikinatagpo ng biyaya ng kaligtasan, binago na tayo. Nirenounce na natin yung mga masasamang bagay sa buhay natin at kailanman hindi na natin babalikan. Kasi may mga ibang grupo ng mga tao na once saved, always saved. Paano kung dumating ang Panginoon? Okay, sige, sabihin natin believer ka, naniwala ka sa Panginoon. Paano pagdating ng Panginoon, naanong ka sa kasamaan, sa kasalanan? Sa tingin mo ba, ligtas ka? Naandun ka sa, for example, darating ang Panginoon, pero naandun ka sa beer house. Oo, believer ka. Pero anong ginagawa mo doon? Dadating ang Panginoon, sa tingin nyo ba, kasama ka ng Panginoon na kukunin? Hindi. Kasi namumuhay ka sa kasalanan. Diba? Ang biyaya ng kaligtasan ay tinanggap natin para hindi na balikan yung mga kasalanang pinatawad sa atin. Amen? Tayo ay binibigyan ng pagkakataon ng Panginoon na baguhin ang buhay kung tayo ay babalik sa dati. Wala sa Panginoon ang problema, nasa atin. Amen? Kaya sabi nga ni Apostle Pablo, ang grace natin ay hindi pabilisan. Ang grace natin ay patatagan hanggang sa dulo, sa pagdating ng Panginoon, mananatili tayong ligtas para sa Panginoon. Amen? Kaya we should always work for our salvation. Hindi porket nakatanggap na tayo, tama na. Lagi po nating pagtatrabahuhan ang ating kaligtasan. Kasi baka pagdating ng araw at dumating ang Panginoon at naglulunoy tayo, na dumadaan tayo sa kasalanan, baka ma-miss tayo ng ating Panginoon. Hindi ka makasama. Amen. Kaya we should live soberly, righteously, and godly in the present age, especially now. Punong-puno na ng kasalanan ang mundo. Grace teaches us how to live in the present age. We must live soberly. Self-control, importante na mayroon kang self-control. Amen? In regards to ourselves. We must live righteously in regard to the people around us. And we must live godly to take God. Ano yan Parallel, horizontal. Amen? Kung tayo, dapat mayroon tayong self-control. Kung sa ibang tao, meron tayo dapat, we live righteously and we live godly para naman sa Panginoon. Horizontal and vertical in regard to our God. So, ang dapat, goal natin is this one, looking for the blessed hope. Grace teaches us to expect and prepare of our blessed hope. The hope is not heaven. Our hope is Jesus Himself. Makita natin siya face to face, closer than ever. Huwag tayo masyado ang motivated natin. Ay, titira na tayo sa langit. Ito na magiging buhay. Dapat ang ating ultimate goal is makita si Jesus sa kanyang kabuuan. Face to face, closer than ever. Kung siguro makaharap natin si Jesus, ang dami nating itatanong. Pero sabi nga, pag nakita mo daw ang glory, wala ka nang itatanong. Yung face pa lang niya, sapat na nasagot sa lahat ng iyong katanungan. Amen? Amazing, di ba? Hindi heaven ang ating ultimate goal para makarating
at makarating sa langit, kundi ang dapat ultimate goal natin, makita si Jesus mismo. Amen. So the heart of the God of grace. Sabi dito, who gave him, sino ba nagbigay nito? Siyempre si Jesus, di po ba? Every word of this description of Jesus' work is important. Amen? Jesus gave, which means it was voluntary. Amen. He gave himself, which means Jesus gave all he could give. Parang tatay. Dapat ang ugali ng tatay kagaya ni Jesus. Kung ano yung pwede niyang ibigay sa kanyang pamilya. Amen. He gave himself, which means Jesus gave all he could give, and he gave himself for us, which means Jesus was given as substitute for our sin, for a sinful man. Diba si Jesus na walang kasalanan, siya naging substitute para tayo tubusin sa ating mga kasalanan. Bakit niya ginawa? That He might redeem us. Amen? Pwedeng hindi gawin. Pero dahil sobrang special at sobrang mahal ng Diyos ang mga tao, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, which is Jesus. Ang layunin ng ating Diyos Ama is to redeem us. Amen? Redemption means to be bought out of slavery by the paying of a ransom. Amen? Ang kabayaran, ang kanyang anak na si Jesus. We are bought out of our slavery to sin and purchased for His service. Diba kaya mga kapatid, wag nating sasayangin ang salvation na tinanggap natin because ang bumili niyan, ang nagbayad niyan, mismong buhay ni Jesus. Huwag nating isasawalang bahala ang ating kaligtasan. Huwag na huwag tayong mag-stumble. Huwag na huwag tayong tatalikod sa Panginoon. Because ang kabayaran ng ating kaligtasan ay ang buhay ni Jesus. Amen? Zealous for good works. We are redeemed and purchased to live with zeal. Amen? This is zeal with knowledge and zeal for righteousness in our own life before zeal for righteousness in the lives of others. Dapat lagi tayong marubdob, zealous. Ganun tayo dapat sa paggawa ng mabuting bagay kasi yan ang inaasahan sa atin. Amen. So the messenger of grace, sino ba ang messenger of grace? Sabi dito, speak these things. Titus and every one of God's messenger of grace are directed to speak. We are the people to speak, exhort, and rebuke, and to do it with all authority. God's messenger are to remember that they are messengers from a king. Amen? Holding the word that brings life and turns back hell. Tayo ang messengers sa kapanahunan natin. Tayo ang messengers of grace. Amen? Let no one despise. Sa pagsasalita mo at pagdideliver ng grace, kailangan walang magdi-despise sa iyo. If Titus spoke with all authority, so as we. He had to back it up with his life. Ang backup niya para walang mag-despise sa kanya, yung isinabuhay niya ang salita ng Diyos. Amen? Kaya tayo, para maging messengers of grace, dapat yung ating natututunan, isinasabuhay natin para walang magde-despise sa atin. Amen? Titus has to live so that no one would despise him or his message. Amen? So tayo ba ay ready? Wala na. Ready po. Ready ba tayo maging messengers of grace? Amen? Kung lahat ng bagay na tinuturo sa atin, susundin natin, mga kapatid, ito lang po ang masasabi ko. Huwag tayong nang magpakimi-kimi sa panahon ito. Dapat ready na tayo maging messengers of grace. Amen? Malapit nang dumating ang Panginoon at marami pang kaluluwa hindi nakakilala sa Panginoon. Dapat bawat isa sa atin maging messengers of grace. Amen. Tayo po'y tumayo.